Dry ang lips mo, madalas sumakit ang ulo mo, parang lagi kang pagod. Baka naman hindi kape ang kinakailangan mo, baka tubig, kapatid. Narito ang impormasyon, hali kayo, pag-usapan natin yan. Minsan mainit, minsan malamig. Pero kahit na ano pa mang panahon, pwede kang makaranas ng dehydration. Minsan may sintomas na, pero kung saan-saan sinisisi pa. Kaya eto po, pag-usapan natin ng ilang signs na baka dehydrated ka na. Una, dry mouth, dry lips, at dry yung skin. Kung kayo po ay madalas maglagay ng lip balm, pero nauubos na yung gamit ninyo, pero dry pa rin ang bibig ninyo, red flag yan, kapatid. Baka naman po hindi lip balm ang kinakailangan ninyo. Baka kulang ka sa naiinom mo na tubig, kaya naman hindi na may maintain ang moisture ng skin at mucous membranes mo. Pangalawa, dark yellow at concentrated ang urine output mo. Kapag ka ang ihi ninyo medyo kulay apple juice na, o yung parang medyo may pagka matapang yung amoy, baka kulang ka sa naiinom mong tubig. Hindi naman kasi normal ng ganyan. Dapat light yellow lamang po ang kulay ng ihi kung well hydrated kayo. Pangatlo, pakiramdam na pagod kahit wala ka namang ginagawa o wala kang ginawa. Ang fatigue po ay isa sa mga common signs of dehydration. Kapag kulang tayo sa fluid sa katawan, pwede pong bumabagal ang circulation, bababa din naman susunod dyan ang energy level. Idagdag pa po natin na minsan, napakainit naman talaga ng ating panahon. Problema din talaga yan kung naglulus ka ng tubig pero hindi naman nare-replenish, kaya feeling mo, pwedeng parang low bat ka na, baka hindi pagkain ang kinakailangan mo, baka hindi rin kape, baka tubig ang kinakailangan mo. Pang-apat, pananakit ng ulo at para kayong laging nahihilo. Minsan naiisip ninyo na baka stress lamang o puyat lamang yan, pero minsan mas simple pa po ang kinakailangan natin dyan, baka tubig ang kulang sa inyo. Tandaan na bahagi rin po ng ating utak ang tubig, kaya kung kulang ka dito, pwede po makaranas ng problema not only sa brain functioning, pwede rin po na may kasamang pananakit ng ulo at pagkahilo. Panglima, constipation o pakiramdam na parang ang bigat ng inyong tiyan. Kapag kulang po kasi kayo ng tubig na naiinom, mahirap pong ilabas ang waste products. Kaya pwede rin pong kung hindi ka madalas mapadumi o hindi ka pa mapapadumi, baka kulang ka sa tubig. Bukod sa fiber, again, baka ang kulang sa'yo, tubig. Pang-anim, weakness or muscle cramps. Tandaan po na ang dehydration pwede po magdulot yan ng electrolyte imbalance. Eto pa namang electrolytes natin at saka yung fluids natin tumutulong sa tamang functioning ng ating nerves at ng muscles. Kaya ang ending, nagkakaroon ng muscle cramps, pakiramdam na parang nangangalay kayo o sumasakit yung mga binti ninyo o naninigas biglang yung mga binti. O next, baka naman ang tanong ninyo, ano ang management? Huwag kayong mafo-fall basta-basta sa mga supplements, sa mga vitamins na binibenta sa inyo ng kung sino-sinong hindi naman talaga tama kadalasan ng sinasabi. Baka po meron pang mga detox sa kung saan-saan, pero basic lamang po kinakailangan ninyo. Tubig. Kung gutom ka, tanungin mo muna sarili mo, gutom ba talaga ako o uhaw lamang ako? Pahabol tips po natin, target po natin at least 8 to 10 glasses of water araw-araw. Siyempre, kung may problema ka sa bato at kung mayroong limitasyon na isinet sa inyo o binigay ang doktor ninyo, lilimitahan po natin yan. Common sense. Huwag maging piloso po. Dagdagan din natin po, naiinom natin kung mainit, kung kayo po ay nag-exercise at kung kayo ay may sakit. And then, kung ang ihi ninyo ay light yellow or clear, nagbabounce back naman ang skin mo properly, you are on the right track, parang ganito. So, paano? Sana po may natutunan kayo. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. And I'll see you next episode. Ingat!